beloved, Boss Mike, Cervera. Judy Santa Maria, mga kababayan, nabwisit na ho O, areo, tingnan nyo. Yan, ano sabi ni Jody Santa Maria, mga kababayan ko? Aktres na si Jody Santa Maria, kinondena ang pagkatay ng 100 baka para doon sa para Duterte rally sa Davao. Kita nyo, mga kababayan ko. Kailangan pa ho nilang magkatay ng napakaraming baka para ho magpunta yung pong mga taga Davao sa rally nila. So ibig ba sabihin mga kababayan, patay gutom itong mga taga Davao? Talagang kailangan suhulan ng mga baka at makatikim sila ng lechon para ho para makadalo sa rally nila. Grabe naman, tindi naman. Pero may panawagan po meron pong paalala ang DICT, mga kababayan. Siyempre, ang ating kaibigan. Wala nang iba kundi si Attorney Aboy Paraiso. Ito po mahalagang paalala galing po sa CICC at DICT. Ano po? Ang direktor ng CICC ay mayroon pong gustong ipaabot, kinikilala at tinataguyod ng DICT at CICC ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin. Lalo na sa harap ng mga kaganapan na nagbubukas ng kamahalagang usapin sa ating bayan. Nakaw, mga kababayan, sisiguruduhin namin na protektado ang karapatang ito. Titiyakin na mananatili ang kapayapaan sa cyberspace. Alam nyo, mga kababayan, malaking bagay talaga kasi ang dami yung nagpapakalat ngayon ng mga fake news. Patuloy kaming nagmamatsyag, magbabantay para panagutin ang mga susubok na sumira sa karapatang ito at manggugulo sa cyberspace. Patay. Kaya kayo, yung mga nagtatangka, yung mga mahilig gumawa ng fake news, nagpo-post ng kung ano-ano, yari kayo riyan. Ay, naku, maniwala kayo, hindi kayo sasantuhin yan. Mabait yan kung sa mabait, pero masama, magalit. Lalo na kapag ang nakasalalay ang tatamaan ay yung trabaho ng CICC, yari kayo. Maniwala kayo dyan, yari kayo. So eto na, mga kababayan ko, balikan natin to. Eto, pasok! Huwag matakot! Makita Jinggoy, makukulong ka rin! Jinggoy, magnanakaw! Jinggoy, magnanakaw! Magnanakaw si Jinggoy! Sara naman, si Sara! Sara, magnanakaw! Sara, magnanakaw! Sara, magnanakaw! Magnanakaw si Sara! Escudero, magnanakaw! Escudero, magnanakaw! Escudero, magnanakaw! Magnanakaw si Sara! So mga kababayan, yan po yung kasalukuyang kaganapan. At ang sinisigaw, mga kababayan, nakakahiya naman sa mga DDS na ilan, imbis ho, mga kababayan ko, na pababain si Pangulong Bongbong, ang sinisigaw Sara magnanakaw. Yung iba naman, mga kababayan Sara Duterte, resign ang sigaw. Doon po sa Baguio City, mga kababayan ko. Paano magtatagumpay yung sinasabi ng mga DDS na ito na daw yung araw, dumating na raw yung pagkakataon. Meron pa sinasabi, mga kababayan, na tumiwalag na raw ang militar, may paganong-ganon pa sila. Kasama daw yung mga retirado na mga opisyal, mga ganong-ganon,
Pero kung ang isinisigaw ng mga rallyista ngayon, kung sara-sara magnanakaw, paano yun? Paano magtatagumpay itong mga naghahangad na pabagsakin si Pangulo? So wala. Ibig sabihin, nga na naman. Ano po, ilang beses na ho ba? Ilang beses na ho nananawagan itong mga DDS na bumaba sa pwesto si Pangulo, mag-resign si Pangulo, pero ang nangyayari ho, kabaliktaran. Ang pinapababa, si Sara Duterte. Baliktad mga kababayan. At ang tinuturo na magnanakaw, si Sara Duterte din. Paano na? Paano na ito na mapagtatagumpayan nila? Di wala na ho, mga kababayan. So kalimutan nyo na, mga DDS. Huwag na kayong maniwala dyan kay malaki champanot. Oo. Hindi, si Rocky nga, mga kababayan, halos parang tumahimik na. Para bang tila parang, hindi na napapansin kaya. Hindi na napapansin gising na ang mga mamayang Pilipino. Talaga? Paupuin sa selya elektrika si Sara Ulo, sabi ni Black King. Sabi naman ni Nino, dapat lang na si Sara ang isigaw, resign Sara. Sabi ni Wela niyo. Di ba? Ayan ho Uwi na kay Caldero Group ni Ka Eric. Let us pray for the peaceful rally. Nobody will be injured. Sabi ni Teresita Tan. Breaking news, mga DDS sa Luzon, nagwawala dahil nagtatanghalian na. Sabi, grabe ka. Na, wala kahit humba. Ano yan? Baka naman kinurakot na ni Celis yung pondo nila. Mga kababayan ko, unahin si Sara. Ayan mga kababayan ko So ngayon, alam nyo na, mga kababayan, balikan natin itong mga nangyayaring hearing. Mga kababayan ko, ulitin ko lang. Ito bang mga nababanggit na mga pangalan, itong mga kurakot ng mga politiko dadalo dyan, magpapakita, magpapasikat. Tandaan nyo, sa mga nangyaring mga rally, pagtitipon, lagi nating makikita ang mga namumuno, ang mga nasa entablado ay puro mga politiko. Ano po? Ngayon kaya, maglalabasan kaya itong mga politiko na ito, mga kababayan ko? Maglalabasan kaya itong mga politiko na lagi nating nakikita? Ewan ko na lang kung maglalabasan sila. Dahil si Cayetano 10K na nagsabi na na lahat mga kurakot, mga nagbabayad. Ito, Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang yan mga kababayan ko. Lacson versus Cayetano. Si Cayetano, mga kababayan meron hong sinabi. Eto na. inalamahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kontrobersyal na pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na lahat ay guilty sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Pero kita nyo mga kababayan ko, at least aminado na si 10K na magnanakaw siya, no? Sabi ko naman sa inyo magnanakaw talaga yan Aminado, mga kababayan. So dapat, dahil nauna nang umamin, dapat siguro eto na yung unang ginagarote sa may luneta, di po ba? Siguro dapat may masampulan sa luneta ngayon. Dapat eto si Cayetano kalad ka rin papunta ron. Tapos garotehin, mga kababayan ko. Grabe, ayan aminado na yan Total, aminado na, di sana gawin na, talagang bitayin na. paglilinaw ni Cayetano na iba na raw ang konteksto ng kanyang mga sinabi. Nakatutok si Mav Gonzales. Nag-iba na mga kababayan, As a people, hindi ako nag-finger point na. As a people, we're all guilty from vote buying to cheating, to stealing, to lying. Kita nyo lahat, inamin niya mga kababayan. Inamin na So ano pa? Di totoo nga mga kababayan na magnanakaw nga siya,
'Di ba? Yan ang ibinahagi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live noong linggo ng madaling araw. Nang talakayin niya, ang ani ay labis-labis na katiwalian sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Nako. Mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change, di ba? Walang conflict yun po sa habulin, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Anong punishment ba? Wala namang pangil yung mga punishment at mga batas na ginagawa ninyo, mga ginawa ninyo. Sabi ko nga, kung ngayon pa lang dapat, kung sino talaga, ang tao, na talagang malinis diyan sa Kongreso, sa Senado, abay, gumawa na kayo ng batas. Magpasa kayo ng batas na ang parusa, kamatayan agad, bitay, mga kababayan. Hindi lang yun, lahat ng mga ari-arian ng buong pamilya, mga kababayan, dapat bawiin ng pamahalaan. Walang ititira. Oo. Walang ititira maging sa mga apo, mga anak nila para maranasan nila, mga kababayan, kung paano ang buhay ng mahirap na mahirap na mahirap. Ano po? Hindi ho madadala itong mga to Di po ba? Kapag binitay natin to, yan. Mga kababayan ko, sigurado, may matatakot. At kapag binawi ang lahat ng kayamanan na meron sila, huhubaran natin hanggang dyaryo na lang ang matira. Ibig ko sabihin, mga kababayan, dyaryo. Dyaryo na lang yung sinusuot nilang damit. Wala na, lahat yan, pati yung mga Everbelena na pantit bra. Dapat kunin lahat, mga kababayan, walang ititira. Ano po? Kahit na alahas, kahit na mga damit, na mga mamahalin, lahat yan, ubusin. Tapos bitayin. Kita nyo, ewan ko na lang, mga kababayan ko. Di po ba? Kaya nga sinasabi ko, unahin nyo na to dahil aminado naman po. Aminado na magnanakaw to. Kaya nga kahit kapatid nito, kumukontra dito. Tuloy. Pero ang pahayag ng senador, kinontra ng nakababata niyang kapatid na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. Kita nyo, pati kapatid niya, kinontra siya. Alam nyo na. Kung pati kapatid niya, mga kababayan, kinokontra siya, malamang, mga kababayan, alam na natin, Sa isang Facebook post, sabi ni Lino, nakakagalit ang ganitong pahayag ng mga trapo. Kaya nagre-revolusyon ang mga Gen Z at millennials sa buong mundo. Kita nyo? Nakakano daw yung ganong nakakadiri. Yung ganong pahayag ni Alan Cayetano. Mga kababayan ko? Nakakadiri, kaya nakakagalit Kahit ako, narinig ko yun. Aminado na nagnanakaw, parang pinagiyayabang pa, mga kababayan. Biruin mo, nagnakaw ka, nagkapera ka, nandaya ka, bumili ka ng boto para manalo ka. Tapos pinagmamalaki mo pa. Kinang ina ka. Di ba, mga kababayan ko? Di ba? Di ba, mga kababayan? Saan ka nakakita ng ganon? Biruin nyo, pinagmamalaki pa. Hindi raw likas ang magnanakaw, bumili ng boto, magsinungaling at hindi raw solusyon ng pagsisisi lamang. Correct, mga kababayan ko. Kita nyo? Parang normal na lang kay Alan Cayetano ang sabihin na magnakaw, aminin na bumibili ng boto, aminin na nagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Kita nyo, mga kababayan ko. Isa po itong kabulaanan at panluloko sa atin mga kababayan ko. Di ba? Pangluloko po to na malala. Panluloko na matindi. Para bang normal na lang na ginagago nila tayo. Ano po? Para bang kahit na ba anong sabihin na nila, total naman nandiyan dyan sila. Mga kababayan ko, okay lang. Kasi nga wala ang mangyayari. Paano ngayon? Kung may magbago ang isip dyan at sugurin yung bahay ni Cayetano at gawin na para bang nangyari nung ginawa sa Nepal, baka mataranta si
10K. Ano? Ha? Kaya nga, bagay na bagay daw yung apelidong Kawatano. Sabi ni, ha? Oh, di ba? Yeah. Hindi raw dapat i-normalize ang katiwalian. Ayan na nga eh. Yun na yung gusto niya. Parang normal na lang nga. Yun nga ho eh. Yun na lang ho, yun ho yung gusto ni Cayetano. Parang normal na lang yung magnakaw. Oo, kahit naman kayo, dadamay pa. Dinamay pa yung mga tao eh. Opo, bakit? Kanyo? Kahit naman daw, meron daw nangungupit. May mga kababayan ko, pero mo naisip pa niya yun. Oo. Ang pinag-uusapan dito yung mga politiko na naglilingkod sana ng totoo sa bayang ito. Pero ang ginagawa, mga kababayan, imbis na maglingkod, ayun, nagnanakaw. Nakaw dito, nakaw doon. Insert dito, insert doon ng pondo para ilabi. Saan? Mga kababayan, sa mga proyekto para ibigay ang kanilang porsyento. 30% mga kababayan. Yung pong nakukuha nila kada proyekto, kada project na kanilang pinopondohan. Grabe, no? Ayun, nahuli na nga. Nakita na meron 355 million na in-insert, mga kababayan, itong si Jinggoy. Ayun. Siyempre, alam nyo naman ang mga magnanakaw, hindi aamin yung mga yan. Hindi aamin, mga kababayan. Diba? Ayan, tulad ni Chavit Singson. Oh, 'di ba? Doon sa kanilang lugar ganun din. Wala na hong matino mga kababayan ko. Siguro tumatama na tayo sa mga sinasabi natin noon lahat sila magnanakaw eh. Tuloy. Di dapat labanan. Sinang-ayunan ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang nakababatang Cayetano. Nako, nakahanap ng kakampi si kapatid ni etong si Lino Cayetano na kapatid ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Nakahanap ng kakampi. Nakuha niya ho si Lacson, mga kababayan, Iba, 'di ba? Aniya, may kilala siyang mga opisyal ng gobyerno na nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, nagsisi, nagnakaw ulit at Nako, dami kong kilalang ganyan. 'Di ba? Nagnakaw sa bayan, nagsisi, nagnakaw, tumakbong senador, nanalo, nagnakaw uli. Di po ba? Mga kababayan ko, yan eh. Paulit-ulit lang yan. Kung pinatay nyo na yan, di tapos na. Di na makakapagnakaw uli. Alam nyo, magnanakaw, sa gobyerno, nakaka-addict yan. Sakit na yan, mga kababayan. Kaya, dapat talaga, talagang ibaon no? Ibaon ng buhay na lang, para mas mahirapan. Yung po bang hindi niya makalimutan at hindi rin makakalimutan ng mga makakasama niya na mga politiko na nagbabalak na magnakaw at mga nagnanakaw pa, Grabe. nagsisi na naman habang nagdurusa ang taong bayan. Ang pagsisisi, lalo na raw kung walang kasamang karampatang aksyon, ay hindi umano makapapawi ng korupsyon. Correct! Ang pagsisisi, lalo na kung walang kasamang karampatang aksyon, ay hindi makakapawi ng korupsyon at ibang maling gawain. Bakit ho kanyo? Walang napaparusahan Makukulong, oo. Pero mga kababayan, palalayain kapag ka nakahanap na ng kakampi. Tignan nyo, nangyari. Noon pong nakulong itong si Jinggoy at saka si Revilla. Anong ginawa? Ayun, mga kababayan, pinalaya ni Duterte. Tandaan nyo ba yan? Sabihin nyo, Duterte, mga tanga. Si Duterte walang napakulong bagkos nagpalaya pa ng kriminal yan. Imbis na dagdagan yung mga taong napaparusahan dahil napatutunayan na magnanakaw. Anong ginagawa ni Duterte? Hindi walang napakulong kundi nagpalaya pa yung inang-ina. Saan ka nakakita ng ganon? Imbis na hulihin ang mga magnanakaw, pinapalaya niya. Kapal na mukha, di po ba? Katapos sasabihin, Duterte magaling, mga bobo lang kayo. Ganon. Hindi nyo iniisip kung ano yung diskarte ni Duterte. Dahil bulag kayo
sa pangit na pagmumukha niya. Dahil para sa inyo, si Duterte, yung bako-bako na mukha niya yun ang gwapo para sa mga mata nyo. O, ganun kayo kabulag. Ano? Di ba? Ganyan po kabulag yung mga DDS. Sa ganung itsura ni Duterte, yun ang pinakagwapo sa kanila. Ha? Abay, mukhang yung utak nyo nasisip-sip ng mga butas ng mukha niya. Hindi nyo ba naiisip yun? Sa panahon ng 6 na taon, sino ang napakulong? Meron ba? Sasabihin nyo si Dilima. Si Dilima nakaaway niya. Malabo. Di ba? Oh, may napakulong? Wala. May naimbestigahan? Wala. May pinalayang mga kurakot sa bayan? Marami. Di ba? Yun ayan na nga lang mga kababayan Kitang-kita na natin ang pagkakaiba Nagpapalaya ng mga kurakot si Duterte, hindi ho nang huhuli. Ganun ho yun. Kaya nga ho walang naimbestigahan, walang napanagot, kahit alam niya na. Bakit? Paano? Sila mga nagnanakaw Yun, mga kababayan ko, ewan ko. So yan, mga kababayan ko. O, tuloy. At ibang maling gawain. Nilinaw naman ni Senador Cayetano. Ako, ito na, nagpapalusot na po, mga kababayan ko. Nagpapalusot na. Itong lagi namang ganito to si Cayetano. Kapag ka ho naiipit na ho ito, mga kababayan, palusot na ang ginagawa Ano po? Palusot. Oo, ito na. Ano ngayong araw ang kanyang pahayag na naiba ang konteksto sa ilang lumabas na report. Ang punto raw niya, hindi matatapos ang korupsyon sa pagparusa lang sa iilang individual. Nako, hindi ganyan yung sinabi mo. So nagpapalusot ho mga kababayan, para ba sinasabi pa niya na ang tanga-tanga mo naman, Lacson, ay yung kapatid mo. Di ba? Magkaaway ba kayo noon? Siguro, dahil pares kayong mga buwakaw sa posisyon. Kaya kahit magkakapatid, nag-aaway-away yun, mga kababayan. Diba, mga kababayan ko, no? Biruin ninyo, isang presidente, mga kababayan, ang binoto ng 32 million halos na mga Pilipino. Biruin ninyo kada buwan, kada taon, kada linggo, kada araw, may naririnig kayo, pababain si Marcos. Sa kayo nakakita ng ganun mga kababayan ko, Iba, antindi. Pero ngayon, alam na natin na talagang wala pa ring bilang ang mga DDS. Bakit? Kita nyo naman nasa ilalim pa rin sila ng tulay, nagrarally. Ano po? Wala na talaga. Hayaan na natin niya si Cayetano na paniwalaan niya yung sarili niya. Our beloved Boss Mike!